Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Natataik ka, girl. Natataik ka ba? Okay. So, hello my dear. Good morning. So, eto na tayo. This is the day 4 ng ating dibdiban kung dibdiban na collective reading, my dear. Okay? This is going to be mahaba. So, kung meron ka pang ibang gagawin, hindi ito, my dear, ang reading para sa'yo. Okay? And dahil lang umpisahan ko naman na kahapon at medyo natuwa naman ako sa ginawa ko, na-record ko ulit yung aking pagsha-shuffle ng cards. Paghahanap nitong mga cards na to. But not to prove, my dear, not to prove na hindi ko dinaya itong mga cards na to. Hindi na ganon. Alam mo ba kung anong nagustuhan ko? Kung bakit ko siya ginawa ulit? Ang cute ko kasi. Ang cute ko doon. Habang ginagawa ko siya, nakyutan talaga ako, natuwa ako. Okay? So, kaya inulit ko siya kasi wala, nakyutan ako sa sarili ko habang pinapanood ko yung sarili ko na naka-fast forward and then habang hinahanap yung mga cards. Kasi before, gustong-gusto ko na ipakita talaga yung buong process ng paghahanap ng mga cards dahil merong mga tao na merong mga doubts sa akin na kesyo ganito, blah blah blah, keso, kaya sira-sira, whatever will be. But, I realize problema na nila yon. Gagawin ko kung anong gusto ko. Sa tingin ko kung ano yung nararapat sa akin. And probably may mga times na hindi ko nagagawin din yon. May mga times na gagawin ko, may mga times na hindi. So, I will not promise that I will be continue doing it. Kasi this time, kaya ko lang naman siya ginagawa. Kasi wala, nakyutan ako dun sa sarili ko habang naghahanap ako ng mga cards. At habang bumubuka yung bunganga ko at nagsasalita ako ng mga random na mga random na salita, my dear. Nasasamid ako. Okay. So anyway, hello my dear, welcome po sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, your tarot card reader. Okay, so this is going to be our number 4, dibdiban, mahaba talaga, Great Wall of China. Ano ba yung mga mahaba? San Juanico Bridge, yung mga ganyan. Okay, Okay, may mga sasabihin pa ba ako? Na-welcome ko na kayo, napakilala ko na yung sarili ko. Salamat sa mga abangers, sa mga bago nating subscribers, thank you very much. Ayan, I hope na mag-enjoy po kayo dito. Sa mga abangers, kapit lang kayo dyan. Mag-iingat po palagi. Ayan, lumaban lang sa kung ano yung lalaban natin, okay? So, ayun na, nagpasalamat na ako. Ay, yung private reading pala. Sa mga interesado po ng private reading, my dear, nasa description box down below yung mga details, information na kinakailangan mo. Wag po mahiya mag-message, libre lang pong magtanong. Wag po mahiya, di naman po ako nangangagat, 'di ba? Wala pa naman po ako nakakagat, sa totoo lang. Okay, so let's go na tayo, my dear. Ito na yung mga cards natin. Sa mga curious kung paano ko to ginawa, nasa bandang dulo, my dear, yung video kung paano ko to ginawa. Naka-fast forward lang siya at saka walang sounds. Ay, lalagyan ko ng sounds, mamaya i-edit ko. Lalagyan ko ng matudmila, 'di ba? Pero habang pinapanood nyo ko, matudmila, agudili angay na magmanggad sa imo good ma. Chang! Ang lakas makabata nung kanta. Okay, ready na ba? Ready na ba ang lahat? Mukhang hindi ka pa ready. Kasi mangot ka na naman. Kinaganda mo yan? O, ngiti. Ang aga-aga eh. Smile. Pag sinabi kong smile, smile. Ganon. Ayan, ganda, diba? Gumanda ka dyan. Bumata ka ng 1-year-old, 'di ba? So let's go na tayo, ready na? Ay, hindi pa talaga sila ready. Wag na nga. Wag na. Ready na? Ayun, ready na. Ready na pala. May high blood na naman. Ang tagal-tagal, ang dami-dami na naman yung pasakalye. Ay, meron pala akong nabasa. Sabi, hindi ko siya maintindihan. Paikot-ikot yung mga sinasabi mo. Pag hindi mo naintindihan, hindi para sa'yo, wag mong ipilit. 'Di ba? Kung ipipilit ko ba ang sarili ko sa'yo, mamahalin mo ba ako? Ay! Di ba hindi? Ganun lang yun. Kaya tayo nasasaktan kasi pinipilit natin yung sarili natin sa mga maling tao. Huwag natin ipipilit yung sarili natin sa mga maling tao. Ganun. Huwag mo ipilit. Sige ka, magdudugo yan pag pinilit mo. Ay! Ang dumi na naman ng utak mo. Ang dumi na naman ng utak mo.
Ito na talaga, yon. Okay, ito na talaga. Actually, gusto ko lang talaga pahabain. Gusto kong paabutin ng 1 hour to para maboring ang lahat. I love this collective. As in, it gives me a lot of freedom. As in, first time kong, sa loob ng 6 years, first time kong magkaroon ng reading na ina-upload ko na malaya lang talaga ako, na walang pressure, na walang expectation na magbabiral yung video, na walang expectation kung magugustuhan nyo ba o ito, hindi. First time, my dear. This is the first. Kaya nga nilagyan ko siya ng number, my dear eh. It is a reminder para sa akin na nakaka-4 na araw na akong masaya na gumagawa ng content. That's the reason kung bakit meron siyang number. Okay? So, eto na talaga. Eto na. Tama ng chismisan. Eto na. Baka may mga gagawin ka pa. Ako na mag-a-adjust. Okay. First card natin, my dear, is appreciation, dissolve, blockage. Totoo to. Yung pagiging ma-appreciate sa mga bagay-bagay, small or big things, will dissolve blockage to the present of my super attractor power. Okay. So, ibig sabihin, parang ngayong araw na to sinasabi, my dear, na para para ma-maximize mo, my dear, ang iyong super attractor power, okay? It's more on attraction, di ba? Manifestation, attractor, di ba? Is kinakailangan, ma-analyze mo ngayong araw na to, okay ba yung area ng appreciation ko? Kumbaga, kung merong isang parte sa katawan mo na ang pangalan niya ay appreciation, gumagana ba yun? Or naka-block siya? Kasi kung naka-block siya, my dear, hindi daw maganda. Okay. So, let's go na tayo, my dear. Next card is, dalawa yung nahulog. No, once again, kung gusto niyo makita yung buong process kung paano ko ginawa to, or paano ko nakuha to mga cards na to, mag-book na kayo ng ticket papunta sa Saturn. Char! Nasa bandang dulo ng ating video. Laro talaga ako ngayong araw na to. Laro ka naman talaga, oo. Eto na. No, eto na. Okay, we have here. Okay. I am distracting myself to avoid thinking of you. I was afraid that you would reject me if I share my feelings. Okay. So, eto, my dear. I think, dinidistract mo yung sarili mo para hindi mo maisip yung isang tao o yung isang senaryo. Gumagawa ka ng mga bagay-bagay, okay? Ang pinaka-reason kung bakit mo ginagawa yun, my dear, is number 1, to avoid itong person na to. Pero ang pinaka-highlight is I was afraid that you would reject me if I share my feelings with you. So, ayaw mo siyang kausapin, pinipili mo siyang layuan o iwasan nang dahil marami kang reason. 'Di ba? Possible na baka hindi, yan, nakasulat na dito, maybe hindi kanya maintindihan pag binuka mo yung bibig mo. Isa pa sa nakukuha ko dito is baka hindi naman din magsabi ng totoo pag tinanong mo. Okay? Or baka hindi mo magustuhan yung sasabihin. Okay, so may mga reason ka kung bakit mo siya ina-avoid. Pero ang pinakamaliwanag lang dito, my dear, is I am afraid that you would reject me if I share my feelings with you. Yung pag binuksan mo yung bibig mo, puro rejection na yung maririnig mo. Okay, yun. So, yung scenario natin, my dear, is merong eksena between you at saka isang tao na probably meron kayong dapat pag-usapan pero hindi nyo na pag-uusapan. It really doesn't matter kung ano man yan, kung yung isa ayaw na makipag-communicate, ayaw ka nang kausapin, naka-move on na. Ang problema kasi, hindi tayo magpo-focus dun sa isa. Magpo-focus tayo sa'yo. Sa'yo, na ikaw nanonood ngayon, ikaw na nakikinig ngayon sa akin. No? Kasi probably, baka nagka-create ka ng mga senaryo sa utak mo. No? Ano mangyayari dyan, may paikot-ikot lang yan. No? Paikot-ikot lang yan. Kasi bakit? Lagi kong sinasabi simula pala nung nag-reading ako, pag may kasamang ibang tao, hindi tayo pwedeng mag-assume ng isang senaryo. Kasi kailangan nandyan siya. Tinitigan ka lang sa malayuan, iisipin mo, ay galit sa akin. Ay mahal ako nito. Ay may gusto sa akin. Hindi ka pwedeng mag-assume. Ang nangyayari sa iyo ngayon, my dear, araw-araw ng buhay mo, nag-a-assume ka kung bakit niya ginawa sa iyo yun, bakit nangyari sa inyong dalawa yun, kung bakit
ganun ang naging outcome ng senaryo nyo. So, araw-araw mo yun, my dear, inahalo mo yun sa mga rotation mo. Sa day-to-day activity mo. Hinahalo mo yun, my dear. During your break time, dapat magpapahinga ka lang. Ang ginagawa mo, nag-iisip ka, bakit niya kaya ginawa sa akin yun? Which is, hindi natin masasagot. Hindi natin masasagot, my dear, kasi bakit? Wala siya dyan eh. Gusto mo kausapin mo, puntahan mo, tanungin mo, maging open ka, kung magsasabi man ng totoo or hindi, kung magagalit mo sa'yo or hindi, maging open ka. Pero hanggang hindi mo kinakausap yung tao na yan, hanggang hindi talaga kayo nagko-collaborate para pag-usapan kung ano yung senaryo na yan, mananatiling palaisipan yan. Kahit buong araw mo patakbuhin sa utak mo yan, my dear, mananatiling question mark yan. Kasi yung mga answer na ginagawa ng utak mo is hindi yan, wala yan scientific explanation, wala yang basihan. So, para matuldukan to, my dear, is either kausapin mo siya or kalimutan mo lahat na nagkakilala kayong dalawa. Ganun lang yon. Kasi, ang pinakaunang card natin is appreciation card. Appreciation, dissolve, blockage. So, ibig sabihin, my dear, nang dahil sa ginawa nitong tao na to sa'yo, nagkaroon ka ng blockage kasi yung area ng appreciation, natakpan. Ibig sabihin, yung energy ng super attractor, madalas to nakikita lang ng mga tao na more on pera, more on blessing, more on katanyagan, success. Hindi lang yun ang na-attract natin. Ang na-attract din natin, my dear, is yung mga tao sa paligid natin. What if, nang dahil sa ginawa ng tao na ito, dahan-dahan mo na palang tinataboy yung mga tao na posibleng makakatulong talaga sa'yo, o yung mga tao na talagang nagmamahal talaga sa'yo. Wala na. Kumbaga, itong tao na to, kung sino man ito, nilagyan niya na kaagad ng boundary. Na ako na yung pinakalas na mamahalin mo, and then wala ka ng ibang mamahalin. Kasi bakit? Yung trust issue, yung appreciation mo, my dear, nawawala, dahan-dahan siyang nagdi-deflate parang balloon. Nang dahil sa kagagawan niya. Kasi hanggang ngayon, iniisip mo pa rin kung bakit niya ginawa sa'yo yun. Bakit nagkaganon yung connection nyo. And the reality, my dear, is, hindi natin masasagot yan. Kasi, ang tanging makakasagot lang yan ay siya. Okay, siya lang ang makakasagot niyan. So, kausapin mo, puntahan mo. 'Di ba? Tanungin mo, i-message mo, tanungin mo. Maging open ka sa kung ano yung magiging resulta ng inyong usapan. Ngayon, kung alam mo naman na sa utak mo na wala na talaga yung connection nyo, bakit kumakapit ka pa? Bakit sinusubukan mo pang i-survive? It's more on acceptance, my dear, na wala na yung connection. Kung wala na talaga yung connection, wala na talaga yung connection. Kung wala nang pakialam yung tao, mini-message mo, chinachat mo, hindi na nagre-reply, ibig sabihin naka-move on na yan. Kasi kung mahal ka niyan, magme-message yan. Iisipin niyan, ay kawawa naman si ganito, ganyan, nag-iisip ko bakit hindi ko siya kinakausap. O sige na nga, kakausapin ko na. Posibleng hindi kanya kausapin ng 1 buwan. Sige, matagal 1 buwan, 2 buwan. Pero eventually, kakausapin at kakausapin ka niyan, my dear, kung may halaga ka talaga sa kanya. Pero kung ayaw ka na niya kausapin, ayaw niya makipag-communicate, ayaw niya makipag-cooperate, my dear, baka ikaw na lang talaga yung kumakapit. To the point na nag-a-assume ka na nag-a-assume kung bakit nangyari sa buhay niyo yung bagay na yun, bakit nangyari sa inyong dalawa yung bagay na yun, pinahirapan mo lalo yung sarili mo. Tinataboy mo lahat ng mga magagandang akalain mo pagising mo sa umaga doon ka na kaagad nakapokus. 'Di ba? Magtitimpla ka ng kape, maalala mo, na-appreciate kaya niya yung tinitimplahan ko siya ng kape? Na-appreciate kaya niya nung sabay kami naliligo? Na-appreciate kaya niya nung, diba, akalain mo, imbis na enjoyin mo yung kape, tingnan mo yung senaryo, magpasalamat ka sa Panginoon na nabuhay ka ngayong araw na to, hindi, iniisip mo siya habang naghahalo ka ng kape. Tama ba yun? Tapos habang umiinom ka ng kape, imbis na isipin mo kung anong gagawin mo ngayong araw na to, kung paano ka magiging productive, iniisip mo ngayon, yung mga nakaraan nyo, binabalikan mo, and wala namang problema doon. Pero kung nangyayari na to ng years and years and years, at lalo na kung ang buhay mo ngayon ay parang pinagtakpan ng langit at lupa, aba, mag-isip ka, my dear. Di ba mag-isip ka, baka sinisira na ng tao na to dahan-dahan ang buhay mo. Kasi hindi lang siya ang tao sa mundo. Marami pang tao sa mundo. Okay? Move forward na tayo. Sabi ko sa'yo, mahaba to eh. O ready ka pa ba makinig o matulog na lang tayo? Huwag na natin basahin to, mahaba to eh. Nakakatamad.
Char. Siyempre, nandito na tayo. Dito din ako umaasa, my dear. Sa mga daily reading ko, dito din ako umaasa para maipagpatuloy ko yung aking buhay. Kaya nga minsan pag nagsasalita ako dito, nakakapag-share din ako ng mga buhay-buhay ko rin. Okay? So, let's go na tayo, my dear. This is the next card. Galing to sa, ano tawag dito? Comfort card. Okay? Sa likod nito, meron siyang sagot, pero hindi ko babasahin yan. Parang ano siya, parang reflect or answer ng creator ng card. Pero hindi ko siya babasahin. Ito lang babasahin ko. Okay, basahin na natin. Kung may isang ugali ka na gusto mong baguhin sa sarili mo, ano ito? Marami ako nakuha nung binasa ko tong card na to. Una, hindi na ako lalayo, yung pinakauna natin na pag-usapan, yung mag-assume sa isang senaryo. Na pag merong 2 or more than 1 na tao na involved, hindi ka pwedeng mag-assume ng senaryo. Hindi ka pwedeng mag-predict, maliban na lang kung meron kang kapangyarihan na mag-predict and then go. Pero kung wala ka namang kapangyarihan na mag-predict, wag mong gawin. Kami nga na nagpo-fortune telling, na nagta-tarot card reading na, kung ano man ang gusto mong itawag dito, hindi namin ginagamit lagi ang pagre-read sa pang-araw-araw namin na buhay. We just let it free. Ikaw pa kaya na hindi ka nagka-card read? Diba? Kasi, itong mga cards na to, we just use this for guidance. Kumukuha lang kami ng gabay. Hindi namin siya ginagamit para mag-overthink or mag-paranoia or something. Ginagamit namin siya for guidance purposes, para mag-reflect, para mag-analyze. So kung ugali mo mag-fortune telling, mag-upload ka na sa YouTube. Umpisahan mo na mag-upload, di ba? Yung nagpipredict ka kung anong iniisip ng isang tao or ina-assume, mag-upload ka na. Yayaman ka. Di ba? Mag-umpisa ka na mag-upload, my dear. Pero kung hindi naman talaga yun ang profession mo, itigilan mo. Kasi bakit? It will destroy you. Sisirain ka nun. Pangalawa na nakukuha ko dito na kinakailangan baguhin sa ugali is more on kumapit sa isang bagay na hindi na nag-i-exist. Lalo na kung yung kabila bumitaw na. Diba? Bumitaw na siya. Ayaw niya na makipag-cooperate. Ayaw niya nang makipag-ayos. Ayaw niya nang gumawa ng kahit anong action. Ibig sabihin may lamat na, may sira na. Tapos ikaw pinipilit mong ayusin. Ang problema, nakakapagod mag-ayos ng mag-ayos. Subukan mong ayusin yung bahay mo. Subukan mong i-rearrange o i-decorate yung buong bahay mo sa loob ng isang araw. Di ba nakakapagod? Di ba? Subukan mo, maski CR mo lang. Ayusin mo yung CR mo, i-renovate mo yung CR, nakakapagod. Di ba? Tapos walang makaka-appreciate. Gagamit lang ako ng CR, iihian ko lang yung CR, dudumihan ko lang yung CR and everything, di ko ma-appreciate. Di ba nakakapagod? Di ba parang gusto mo sabihin na, oy, tatlong oras kong kinuskus yung kubeta, tapos papasok ka lang dyan, yung tsinelas mo. Di ba yung ganon? And ganon din may dear sa isang connection. Kung alam mo na bumitaw na yung isang tao, matuto ka rin na bumitaw. Matuto ka rin tanggapin, my dear, na kasi kung mahal ako nito, ibabalyo niya yung effort ko. Ibabalyo niya yung relationship, ibabalyo niya yung family, ibabalyo niya yung friendship. Pero dahil bumitaw na siya at hinahayaan kanyang maghabol, na mag-isip, na mag-predict, baka hindi na talaga pagmamahal ang ginagawa niya sa iyo. Baka sinasadista ka na niya. At ikaw naman, hindi mo naman alam, inahayaan mo lang. Baka dahan-dahan ka na sinisira ng tao na to nang hindi mo namamalayan. Kaya pag mayroon ng tao na bumitaw, matuto ka na rin bumitaw. Matuto ka na rin na mag-let go. And iwasan mo mag-assume sa utak mo ng mga bagay-bagay kung bakit ka na niya hiniwalayan, bakit kayo nag-away, bakit kayo ganito, bakit ganyan, bakit ganon. Kung gusto mo malaman yung side niya, puntahan mo at kausapin mo. Ganon lang yon. Okay? Kung meron ka man gagawin siguro ngayong araw na to, is more on analyzing kung meron ka ba talagang naging part dun sa kung ano may nangyari sa inyo. Yun kasi alam mo yun sa sarili mo eh. Nasaktan ko ba talaga siya? Naging masama ba talaga akong kaibigan? Naging masama ba talaga akong kapamilya, karelasyon? Ganon, di ba? And kung ano man ang maging sagot doon, my dear, huwag ka mag-deny. Kung alam mo sa sarili mo na ay ginamit ko lang naman siya, tanggapin mo. Kung alam mo naman sa puso mo na hindi mo naman talaga siya sinaktan o hindi mo naman siya ninoko, tanggapin mo.
'Di ba? Para maka-move forward tayo ng sabay-sabay. Yung iba kasi talagang i-analyze na alam mo yung typical na sarili mo na nga lang lolokohin mo pa. 'Di ba? Sasabihin, nag-away sila ng dahil sa pera. Tapos nasabihan siya ng asawa niya, mukhang pera ka kasi, pera lang ang minahal mo sa akin. Pera lang ang ginusto mo sa akin. Tapos siya naman, uupo sa sulok, mag-iisip, pera lang ba ang gusto ko sa kanya? Ay hindi, minahal ko naman talaga siya. Talagang minahal ko naman siya. Pero makikita mo, sagana ng Louis Vuitton, Coach, lahat ng magagandang mga bagay. Tapos wala naman siyang trabaho. 'Di ba? So baka tama naman talagang asawa mo, pera lang ang minahal mo sa kanya. 'Di ba? Pero kung hindi naman ganun ang senaryo, hindi. Kung pagmamahal talaga ang ginawa mo para sa kanya, di pagmamahal ang ginawa mo para sa kanya, at least wala kang konsensya na dadalhin. Pero kung meron kang ibang agenda kung bakit mo minahal or bakit mo kinaibigan ng isang tao, tanggapin mo rin yung konsensya. 'Di ba? Tanggapin mo 'yan. 'Di ba? Kasi yun lang ang kaya mong kontrolin dito, my dear. Hindi mo siya kayang kontrolin, hindi mo siya kayang pilitin, my dear, na ayusin yung mga bagay na ayaw niya talaga niyang ayusin, na binitawan na talaga niya. It really doesn't matter kung anong perspective mo na meron kaming anak, meron kaming ganito, meron kaming... Kung ayaw na talaga niya, ayaw na talaga niya. Wala tayong magagawa, my dear. Kasi kung talagang gusto niya maayos yung isang bagay, noon pa lang inayos niya na yan. Hindi niya na paaabutin sa ganito na umaabot ka na sa pagiging Madam Auring. Di ba na nagpe-predict ka na kung bakit ganito, bakit ganyan, bakit umabot ka na doon sa punto na yun. Ang hirap niyan, baka umabot ka na rin sa pagiging mangkukulam, kinulam mo na rin lahat. Di ba, sinisira mo yung buhay mo, my dear, nang hindi mo namamalayan. Okay? So, once again, yung card is kung meron kang isang ugali na gusto mong baguhin sa sarili mo, ano ito? Nagbigay lang ako ng mga example, pero ikaw, ano sa tingin mo ang isa sa ugali na dapat mong baguhin? Okay? Next is words hurt. Baka may mga salitang binitawan sa iyo na masakit, hindi mo malunok, hindi mo ma-process. Pero habang tinitingnan ko to kanina, ang pumasok sa akin is, huwag mong gayahin. Kung sinaktan ka ng ibang tao, it really doesn't matter kung sa salita, kung sa gawa, huwag mong kopyahin. Huwag mong gayahin. Kasi merong mga tao, my dear, na talagang minamahal ka. Meron mga tao, my dear, na talagang nakikitaan ka ng potensyal. At hindi nila kasalanan, my dear, kung sinaktan ka ng isang tao kasi wala naman sila doon during that time. Hindi nila kasalanan, my dear, kung hindi nila maramdaman yung pain na nararamdaman mo as of this moment. Kasi ang gusto lang ng mga tao na to ay bumuo ng panibagong memories kasama ka. Okay? Baka masasakit na salita ang binitawan sa'yo or maybe sinaktan ka talaga ng bonggang-bongga and hanggang ngayon parang nagtatanong ka, bakit niya ako pinagsalitaan ng ganun? Bakit niya ako ginanon? Bakit niya ako hinusgahan? Bakit niya ako ganyan? Hindi natin malalaman, my dear. We will never know kung bakit niya sinabi yung mga bagay na yun. 'Di ba? Kung hanggang ngayon malaking question mark pa rin sa'yo yan, we will never know. Hindi natin malalaman talaga. Maliban na lang kung kakausapin mo siya. At maliban na lang kung uupo ka ngayon at i-analyze mo na, ay kaya siguro niya ako napagsalitaan ng ganun kasi napikon siya sa akin. Kasi yung ibang sagot, masasagot naman talaga natin. Basta nasa side lang natin. Pero yung nasa kabila, hindi talaga natin masasagot yun. Basta nasa atin, nasa side natin, masasagot natin yan. Huwag lang tayo mag-deny. Huwag natin lokohin yung sarili natin kasi minsan sarili na lang natin niloloko pa natin eh. Yun yung totoo. Minsan nakahawak na ng tae. Wala naman, hindi naman amoy tae. Minsan lalagyan, imbis na magugas ng kamay, minsan gagawin pupunasan lang yan tapos continue. Ganon yung utak natin minsan, my dear. Kahit na alam natin na madumi, nahawakan natin or something, minsan lulukohin natin yung sarili natin. Ay hindi, mag-wipes na lang, mag-alcohol lang yan, wala na yan. 'Di ba? So yung bagay na yun, kung yung bagay na yun, kaya nating i-deny, yung maliit na bagay na yun, kaya nating i-deny, paano pa kaya yung mga ganito na bagay? Yung typical minsan na ipapamukha sa atin na masama tayong tao, na ipamumukha sa atin na may ugali tayo. Di ba natin i-deny yun? I-deny natin yun. Kasi gusto natin, meron tayong perfect image. Pero remember, hindi ka magkakaroon ng perfect image kung hindi mo ina-accept na meron ka rin bulok at tao ka rin.
'Di ba? Walang tao na walang amoy. Kanya-kanya lang yung lagay ng pabango kung sino magiging mabango. Pero subukan mo wag ka magpabango, wag ka maglagay ng deodorant sa loob ng isang araw. Bantot mo. Okay, let's go na tayo, my dear. Let's go tayo. Breaking the cycle. Once again, yung buong pagkuha ko ng mga cards na sa duluhan ng video. Okay? Breaking the cycle. Okay, we have here broken promise. Baka for some of you is may kinalaman sa pangako. 'Di ba? Nangako, hindi kita iiwanan. Pangako hanggang dulo, sasamahan kita hanggang tayo'y tumanda, hindi kita iiwanan, bla bla bla. And then, ngayon yung mga pangako na yon, naglaho na parang bula. Sinasabi dito, my dear, that you need to break the cycle. Kailangan tanggalin mo siya, my dear, sa everyday rotation mo. Lalo na kung ayaw na talaga makipag-cooperate, my dear, ayaw na talagang makipag-ayos, ayaw na talaga niya as in. You need to break the cycle. And isa pa sa nakukuha ko dito, baka ang pinaka-reason kung bakit mo rin nakilala tong tao na to, para ma-realize mo, my dear, na meron talaga or nag-i-exist talaga, my dear, na ang promise, ang salitang pangako is nakadugtong sa meant to be broken. Promise meant to be broken. Siguro out of 100 na tao, siguro meron lang sigurong iilan-ilan ang marunong talagang kumapit sa pangako nila. Kaya nga sabi nila, pag nakahanap ka ng tao, my dear, na merong isang salita, pangalagaan mo. Kasi mga rare people yan. Pero most majority talaga, yung mga tao na mangangako, is either meron silang kailangan, is either meron silang agenda, most majority. Uulitin ko, kaya nga sinasabi, kung makahanap ka ng tao na merong isang salita, alagaan mo yung tao na yan. Kasi hindi ka na, hindi naman sa sinasabing hindi ka na makakahanap ng tao na ganyan. Mahihirapan ka makahanap ng tao na ganyan. Okay? So, it's time, my dear, to break the cycle. Balik tayo sa pinakaunahan, my dear. Sa pinakaunang card, appreciation, break the blockage. Katabi ng appreciation is acceptance. Hindi ka makaka-appreciate ng isang bagay kung wala kang acceptance. Sasabihin mo, ay na-appreciate ko naman yung ginagawa mo, pero hindi mo naman na-accept na mas magaling sa'yo yung tao. So, paano mo ma-appreciate kung nai-insecure ka sa ginagawa niya? So, wala kang appreciation. Pwede kang magpanggap, pwede kang maging plastic na na-appreciate mo, pero kung nai-insecure ka sa nagagawa ng isang tao, walang appreciation doon. And hindi lang siya basta natatapos lang doon sa appreciation. Sinisira niya lahat. Nagka-create siya ng blockage sa power mo. Power of attraction. Super power of attraction. Okay? Sinisira niya lahat. So dito, my dear, acceptance. Acceptance will lead to appreciation. Kahit yung nasa isang sitwasyon ka lang na hindi maganda, most of the people, gagawin nila, titingin sila doon sa sitwasyon na yon and then mag-iisip sila ng hindi maganda. Pero subukan natin i-convert. Ano ba yung matututunan ko sa sitwasyon na to? Bakit ako napunta sa sitwasyon na to? Sagutin mo yon and then ma-appreciate mo yung scenario. Kahit gaano kahirap yan, ma-appreciate mo siya. Alamin mo kung ano yung lesson na gustong ipakita sa'yo nung sitwasyon na yon. And then kung ano yung ma-unlock sa'yo. Diba? Meron yan something. Lahat ng pangit na nangyayari sa buhay natin, meron yan something. Imposibleng walang something yan. Diba? Okay, let's go na tayo, my dear. Next card, ilan na lang to? Malapit na tayo matapos. The daily to-do list. Okay, tanggalin mo siya doon sa rotation mo, my dear. Kung sino man yung tao na yan, tanggalin mo siya. Lalo na kung ayaw makipag-cooperate, tanggalin mo yan. And stop assuming kung bakit ka sinaktan. Kasi ang makakasagot lang yan, tanging siya lang. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Mag-fortune telling na mag-fortune telling. 'Di ba? Ang fortune telling, ito para sa mga hindi nakakaalam. Ang fortune telling at saka ang card reading, magkaiba yan. Huwag niyo pong pinagsasama. No?
Ang mga fortune teller, gumagamit sila ng card as a tool. Kami, card reader lang po talaga kami, ha? Pero, di ba, medyo complicated, pero magkaiba yan. Ang fortune teller kasi, kagaya ng ginagawa mo ngayon, nagpipredict ka na nagpipredict, bakit kaya siya galit sa akin? Bakit kaya niya ako minura? Bakit kaya niya ako sinaktan? Ang tawag po dyan ay fortune telling. So, sikretong nagpo-fortune telling ka. Sikretong nanguhula ka. Hindi mo lang alam. Pero kung ikaw ay nag-a-assume kung bakit nagalit ang isang tao, kung ikaw ay nag-iisip kung bakit kanya iniwanan or something, 'di ba? Kaya minsan natatawa ako dun sa mga sinasabi na kasalanan sa Diyos 'yan na nagpo-fortune telling ka bla 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 bla. Pero nagpi-predict din naman siya, nagpo-fortune telling din naman siya kung bakit siya sinisiraan or bakit, 'di ba? So it is natural. Minsan natural siya na ginagawa talaga ng tao. But anyway, let us focus with our reading. The daily to-do list is about time na bumalik ka sa track mo, my dear, na ma-appreciate mo yung mundo, na iayos mo ulit yung buhay mo, that you need to move on, na lumayo ka na sa anino ng tao na ito, kung ano man to. Lumabas ka, start appreciating. Appreciate mo yung buhay, appreciate mo yung mga tao na nandiyan pa rin, na nagmamahal sa'yo. Pagkaroon ka ng acceptance sa mga bagay na nawala sa'yo. Huwag mo nang bigyan ng malalim pa na kahulugan kung bakit na broken yung promise or bakit ka hinurt. Umpisahan mo yung pagbabago sa sarili mo. Huwag mong hayaan, my dear, na parang nangihingi ka pa o nanglilimos ka ba ng approval sa kung kanino man ito para maging masaya ka lang or para makamove on ka lang. Na parang, uy, sige na, sagutin mo ko. Bakit mo ko inaway? Bakit mo ko ginago? Bakit mo ko inano? Eh, paano kung ayaw ka niyang sagutin? So, forever ka na magiging miserable? Forever ka na mag-a-assume na, ay, kasi pangit ako, eh, kasi ganito ako, eh, kasi ganyan ako, eh, kasi ganun ako. So, it's about time, my dear, na buksan mo yung bintana mo, buksan mo yung pintuan mo, at lumanghap ka ng sariwang langit? Langhapin mo ang langit, no? Sariwang hangin. Kasi pakiramdam ko medyo matagal na tong nangyayari. At wag mong hayaan may nakainin ka nito kasi maraming magagandang bagay ang nangyayari sa pang-araw-araw. Yung nabuhay ka lang ngayon, isang napakagandang bagay na yon. Okay? Let's go tayo. We have here the Four of Cups. Sa energy ng Four of Cups, this is the energy of pagiging stuck. Okay? Sinasabi lang ng card na to na napakaraming magagandang bagay ang nangyayari everyday at nasasayang yon dahil nakapokus ka sa maling lugar o yung energy mo, my dear, ay nasa maling lugar. Isa pa sa nakukuha ko dyan, ang tao, my dear, kung gusto ka talagang saktan, my dear, hindi yan maghahanap ng dahilan. Kung ugali na talaga ng tao ang manakit, ang ugali na talaga ng tao na mambuli, hindi yan maghahanap ng dahilan para gawin sa'yo yun. Kasi nature niya yun, ugali niya yun. Naalala ko tuloy ngayon lang yung kwento ng Pagong at saka ng Scorpion. Sabi ng Scorpion, Pagong, pasakay ako sa likod mo. Sabi naman ng Scorpion, ay, ayoko kasi baka tusukin mo ako. Sabi naman niya, ay hindi, kasi gusto ko naman makapunta din dun sa kabila eh. Gusto ko rin makapunta dun sa kabila at saka ayoko malunod, kaya nga ako sasakay sa'yo kasi ayoko malunod eh. Kaya nga ako nakikiusap sa'yo kasi ayoko malunod. So, in short, nakumbinsi ni Scorpion si Pagong na isakay siya sa likod. So, eto na. Langoy-langoy na sila sa kalagitnaan ng... Actually, hindi dagat eh. Ilog. Papunta sa kabila, no? Sa kalagitnaan, nasa gitna na sila ng paglalangoy, may naramdaman si Pagong natusok sa batok niya. Tuk! Paglingon niya, nakabaon sa batok niya yung tusok ni Scorpion. Ngayon ang tanong niya, bakit? Di ba nangako ka? Ang sagot ni Scorpion, pasensya ka na, nakasanayan ko na eh. So minsan meron mga tao, my dear, na maski ikakapahamak nila, ito yung mga tao na suicidal ang tawag dito sa kanila eh.
Yung parang wala na sila talagang pakialam sa mundo. Sira, miserable ang buhay ko, kaya gagawin ko miserable ang buhay ng lahat. Parang ganon. Pag ugali ng isang tao na manira ng kapwa niya tao, ugali niya talaga yan. So, wala siyang specific na dahilan. Wala lang, trip ko lang na wasakin yung buhay mo. Trip ko lang na parang gawing virus tong kanigahan na hahawaan kita and then ikakalat mo and then magkakalat siya sa buong mundo. Wala lang, trip ko lang. May mga ganun na tao, my dear. Do you believe me or not, may mga taong ganun. At pag nakakita ka ng mga taong ganun, at pag nakasense ka ng mga taong ganun, tumakbo ka na. Kasi yung mga tao na yan, suicidal talaga yan. Wala yan silang pakialam sa buhay nila, wala yan silang pakialam kung magkasama kayong lulubog sa kumunoy, wala yan silang pakialam. Ang tawag ko sa kanila ay mga suicidal na tao. Handa silang mamatay. At handa silang mandamay ng ibang tao. Okay? So let's go tayo, my dear. But sinasabi ng reading na to, my dear, na napakarami ng mga oportunidad ang pinalalagpas mo ng dahil lang dito sa energy na to. Okay? Dito, my dear, we have here, I miss you. Happy to see you. Baka namimiss mo na siya. Namimiss mo na yung dating kayo. Pero baka ikaw na lang ang nakakamiss. Baka ikaw na lang ang nagpapahalaga. And hindi ko lang to kino-close, my dear, sa relationship. Pwede sa kaibigan, sa pamilya. Namimiss ko na yung dating kami, yung dating kumakain sa lamesa, yung mga yakap niya, yung mga halik niya, yung halakhakan namin, kung ano man, na kinakapitan mo, my dear. Pero what if ikaw na lang ang kumakapit doon? Kasi kung pinapahalagahan niya yun, my dear, di sana inaayos din niya, nakikipag-cooperate siya. Di ba? Nagiging bukas ang puso niya, nagiging bukas ang isipan niya, na makipag-ayos. Pero bakit hindi? Kasi wala na siyang pakialam. Wala na siyang pakialam kung anong mangyayari sa'yo, kung anong mangyayari sa ano, wala na siyang pakialam. Kaya ayaw niya na, kumbaga iniisip lang niya sarili niya. And nakalimutan ko sabihin, itong mga tao na to, na wala silang pakialam sa buhay wala silang pakialam, minsan may ugali din sila na pagkatapos sila makasakit ng ibang tao, magpapatuloy pa sila kasi para silang virus. Maghahanap pa sila ng iba nila mabibiktima. Ganun yun, parang virus, hanggang pakalat ng pakalat ng pakalat. Kumbaga habang merong hangin na umiikot sa baga nila, magbibiktima sila na magbibiktima sila na magbibiktima sila na magbibiktima sila na magbibiktima. Ngayon, para silang recruitment, the more na marami silang marirecruit, the more na marami silang di ba? Marami silang may infection, ganon. Okay? So, nandun na ako, my dear, namimiss mo siya, namimiss mo yung dating kayo, gusto mo siyang makita ulit, gusto mo siyang mayakap ulit, gusto mo mabuo yung mga bagay-bagay na dating, kung ano man niyang pinanghawakan mo, my dear, pero baka ikaw na lang kasi ang kumakapit dyan. Ikaw na lang ang naniniwala na mangyayari yan. Okay? Dito, my dear, we have here, malapit ka na sa finish line. Don't give up. And we have here the energy of be careful. Paalala, na alagaan mo ang sarili mo. Ngayon, my dear, itong malapit ka na sa finish line, possible na malapit ka na sa pag-move on. Hindi naman ibig sabihin na pinipwersa kita ngayon na mag-move on ka. Kasi it is a process. Possible na pagkatapos nito, meron na namang isa na magpapakita sa iyo, my dear, na masarap mabuhay, na masarap magpatuloy. Hindi yan kaagad-agad. No, maging mabait ka sa sarili mo, be gentle with yourself. And sinasabi ito, malapit ka na sa finish line, don't give up. Ibig sabihin, malapit mo na makalimutan yung tao na yan, malapit ka na makarecover, malapit ka na makamove on. And kung nakaabot ka sa punto ng reading na to, my dear, na may gusto kang mangyari sa buhay mo, like gusto mong yumaman, gusto mong ganito, gusto mong maayos na buhay, my dear, malapit ka na daw. Ito lang yung humaharang sa'yo. Ito lang yung nagmimistulang blockage mo kung bakit hindi mo naaabot yung mga pangarap mo. And itong energy ng be careful, it is also a reminder sa iyo, my dear, na mag-ingat ka. Kasi sa susunod, makakatagpo ka ng mga tao na ganito ulit. At hindi sila magdadalawang isip, my dear, na ulitin kung ano man yung nangyari sa iyo. Kahit sabihin mong hindi sila magkakilala. Medyo lumaganap na, my dear, sa mundo yung ganito na pag-uugali. Okay? So, my dear, mahalin mo ang sarili mo.
At araw-araw is a new day, a new blessing, na posibleng pinapangarap ng ibang tao, my dear. May mga tao, my dear, na nakahiga ngayon sa ospital, na may taning ang buhay, na nasa ICU, na pinapangarap yung buhay na meron ka. Na nagdadasal sila, nakahiga sila, sinasabi nila na sana bigyan niyo pa po ako maski 1 linggo lang, maski 1 buwan lang. At ikaw, my dear, na meron ka pang ilang taon na ilalabi sa buhay kasi wala pa naman taning ang buhay mo, sinasayang mo sa isang tao na ayaw makipag-cooperate. Sa isang connection na posibleng tapos na nang dahil ayaw lang makipag-cooperate nung kabila. Mahalin mo, my dear, ang buhay mo. And spend your life sa mga tamang tao. Yung mga tao na na-appreciate ka, yung mga taong mahal ka talaga. At huwag mo sabihing wala. Meron. Hindi mo lang siguro nakikita. Kasi ang tingin mo sa tao, lahat pare-parehas na. Okay? Wala naman ako sinabing tanggalin mo kaagad yung boundary mo. 'Di ba? Naranasan mo na. Tingnan mo kung ano yung mga senyales. Ngayon, pag nakita mo sa isang tao, ay magkamukha sila ni ano ha. Parang pareha sila ng strategy ni ano, yung nanakit sa akin na si ganito. Pag nakita mo, boundary ka na. Distansya, amigo ka na. 'Di ba? Kaya nga na-experience natin yung mga bagay-bagay na yan eh. O tingnan mo ha, ilalagay ko yung kamay ko diyan sa apoy. 'Di ba masakit, masusugat? Sa tingin mo ilalagay mo pa ba yung kamay mo diyan sa apoy? 'Di ba? Pero magsisindi ka pa rin ng kandila. 'Di ba magluluto ka pa rin? 'Di ba? Kasi kailangan mong kumain, kinakailangan ko ng kandila tuwing nagre-reading ako. Pero once in our life, isang beses sa buhay natin naranasan nating mapasok. 'Di ba? Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na talaga tayo hahawak ng posporo or magluluto. 'Di ba? Magiging tanda lang yun sa atin, my dear, na yung apoy na yan, masakit. Pero hindi ihinto ang buhay natin doon. Life must go on. 'Di ba? Alam ko naman mainit ka, no? Ang init nga, mainit. Pero hindi ko pinigilan yung sarili ko na, lalo pa kaya yung pinakaunang napaso ako, di sigurado natuklap yun kasi first time. 'Di ba? Or nagpaltos talaga yun o kung ano man. First time eh. 'Di ba? Pero hindi dapat huminto ang mundo natin. Maging warning lang sa atin na mainit yan. Ganon din sa tao. Nakakakita ka na ng mga warning, ikaw na yung umiwas. Pero hindi ibig sabihin na maglalagay ka talaga ng Great Wall of China. Papalibutan mo yung sarili mo, i-isolate mo yung sarili mo. Okay? So, ang haba na ng reading natin, my dear. I have to go. Ayan. So, thank you so much. I hope na may nakuha ka sa reading na ito, may naintindihan ka sa reading na to. Kung wala naman, basta ako, meron ako naintindihan sa reading na ito, talagang nakarelate talaga ako ng bonggang-bongga, di ba? So, yun lang naman ang mahalaga doon. Okay? So, my dear, thank you so much and see you tomorrow.